Hindi naman natin sabing walang deliveries. For sure, merong nangyaring deliveries. Magandang araw po sa atin lahat mga kabayan at ito nga pag-uusapan po natin, Ping Lacson ay umamin na talagang may delivery ng pera. At Attorney Baligot, binanatan po itong director ng NBI dahil hindi pa nga nagsimula ang investigation o magre-report pa lang ang mga Marines, abay may kung ano-ano ng paninira itong director ng NBI. So, makita mo na bias, makita mo na talagang nandyan sila hindi para pakinggan ng mga Marines, hindi para malaman ang katotohanan, kundi gusto nilang harangin ang mga testimony ng mga Marines. Okay, mga kababayan, matindi po yung bagong patutsada ni Atty. Baligod sa direktor ng NBI. Paano kasi mga kababayan po natin, hindi pa nga nagsisimula yung preliminary investigation or hindi pa nga nila napapatawag sa kanilang opisina or hindi pa sumipot sa sabina itong mga miyembro ng security nitong ni Saldico o kasama yung mga Marines, syempre kasi hindi naman lahat Marines, abay may matindi ng pagpapakalat ng paninira itong direktor ng NBI. Sabi nga dito, 18 dating sundalo posibleng biktima ng kahirapan. So parang gusto niyang sabihin na dahil sa hirap, kaya sumama at nagtitistigo itong mga witnesses. Ang gusto nila kasi palabasin, no, na kahirapan yung rason kung bakit nagtitistigo ang mga sundalong ito. Nakita natin yung mga sundalo, hindi naman po sila bayaran eh. At nakita natin kung paano sila nagiging consistent sa kanilang sinasabi. Hindi naman ito kagaya ng mga witnesses na kinukuha ni Risa Ontiveros, kinukuha nila dito sa issue ng AGK na halatang mga bayaran at halatang may script. Ito po walang script. Kahit balibalik taray mo yung tanong, kahit paikot-ikotin mo sila, isa lang kanilang sinasabi at doon sila kung ano ang kanilang naging experience. Kaya ang sabi ni Atty. Baligot, may plano kapayata na i-refer sila sa DSWD. Pinagpapasahan nyo na ang mga reklamo namin tungkol sa corruption. Totoo naman, kasi pumunta sa Ombudsman, pumunta sa NBI, mukhang mapupunta pa sa DSWD. At ang sinasabi pa nga ni Atty. Baligot, wag naman mapunta sa NEPC ni Gadon. So, itong Presidential Advisor for Poverty Alleviation. So ito kasi yung departamento ni Gadon. So yan ang sinasabi ni Atty. Balikod. Hindi kami nabayaran, bagkus ang gusto lang namin ay lumabas ang katotohanan tungkol sa bilyon-bilyong ninakaw sa kaban ng bayan. Yung flight detail na sinasabi po ninyo, ang sabi ni Director Matibag, sa 2023 to 2025, di ba sinabi niya, ay wala daw eroplano ng air taxi pumuntang Ilocos. Kinaligtaan niya yung 2022. Bakit? Yan naman pala, no? Hindi pala 2023, kundi 2022. At kung mayroon man siguro, mga kababayan natin, hindi naman bobo sila na mantakin mo mali-maliit ang pera yung dala nila, tapos i-record nila. So, kung nagawa nilang mag-deliver ng mali-malitang pera at kung nagawa nila na magnakaw ng bilyon-bilyon o trilyon, magawa rin nilang diskartehan na hindi ilalagay sa record yung posibleng pagta-transport nila ng mali-malitang pera. Pero sabi ni Atty. Balikot nga, baka nakaligtaan niya lang yung 2022. Ba 23 to 25 lang ang sinasabi niya? Kasi 2022, nag-deliver sa Ilocos na gamit ang eroplano. Wala. So, hindi ko alam kung saan nanggagaling yung intel o informasyon ni Director Matibag. At lahat po yan, naklaro namin kanina at So, parang lumalabas dito sa sinasabi ni Atty. Balikod, mga kababayan po natin, na itong mismo director ng NBI, parang marites, no? Kumbaga, ito nga yung sinasabi natin, parang Boying Rimulya din. Salita lang ng salita, no? Ipalpak na nga yung kanyang sinasabi. Kumbaga, pinapangunahan niya na yung nangyaring investigation. Ganito rin actually yung ginagawa po ng Senado, ganito rin ginagawa ng Ombudsman. Pinapalabas nila na kung ano-ano mang paninira. Again, itong hindi credible, again, itong hindi naman lahat sundalo. At
sinasabi nila sinungaling. In the first place, sinabi po nitong mga security aid ni Saldico na hindi po sila lahat ay sundalo. So halo-halo po sila. Pero may training po sila sa pag-handle ng mga ganitong klaseng trabaho o yung pagiging security nila. So alam na alam nila. Kaya totoo lang ha, parang pare-pareho po sila ng script. Parang stick to the plan. Sirain ang sirain hanggang yung taong bayan ay hindi na maniniwala sa katotohanan. Pero iba po ngayon ang social media. No? Buti na lang na may mga taong naninindigan at nag-i-expose ng kalokohan po na nakaupo ngayon sa gobyerno. Kaya nitong NBI, mantakin mo, sila yung pinapangunahan nila at sinasabing hindi credible, hindi naman daw po lahat tauhan ni Saldico, di ba? Tapos sinasabi pang posibleng biktima lang ng kahirapan, kaya pumatol dito. Kay Boying Remulla naman, hindi pa nabasa yung affidavit, chismis lang daw itong affidavit. Paano naging chismis? May mga litrato nga. At sila yung buhay na testigo na nakita mismo ng kanilang mata at talagang nasa memorya po nila kung kailan at saan po i-deliver yung mga pera. Di ba yung mga mystery media pa nga, may mga troll farm pa nga na kasakasama na dinilibera nila ng mali-malitang pera. Ang Senado naman, si Tuta Soto, ganun din. Takot na takot sila imbestigahan. Nanginginig po sila. And sa totoo lang, kahit si Lacson nga, inamin ni Lacson eh. Inamin ni Lacson, totoo, yung mga delivering ng pera. Hindi naman natin sinasabing walang deliveries. For sure, merong nangyaring deliveries. So ito na nga ang sinasabi natin mga kabayan. Na mismo si Ping Lacson talaga, aminado siya na mayroong nangyayaring deliveries. Pero ang gusto niyang palabasin, wag naman daw exaggerated yung pagkwento nitong mga dating security ni Saldico. At least, ngayon inamin niya. Kaya ako natansya ko mga kabayan po natin. Ito yung purpose kung bakit ayaw po ni Ping Lacson na paimbestigahan sa Blue Ribbon Committee. Kasi mismo siya, inamin niya. So, ngayon, sinasabi niya na totoo na ang sinasabi ni Gutisa, totoo na yung sinasabi ni Saldico. Kasi galing na mismo sa kanyang bunganga eh. So, talagang naipit siya doon kay Senator Marcolita. Nablangko siya eh, napatulala siya eh. Habang nagkakaroon sila ng mainit na diskusyon ni Senator Marcolita, nablangko siya. So, patunay na siya, alam niya yung katotohanan. Pero ang ginagawa niya nga is nagko-cover up po itong si Ping Lacson, mga kababayan natin. O ngayon, galing na mismo sa kanyang sariling bunganga, papaano yan? No? Tapos si Tuta Soto, gusto pang harangin. So gusto pang pigilin ang investigation sa Blue Ribbon. Ulit tayo. Pero wag nilang i-exaggerate kasi lalong walang mangyayari sa investigation kung guguluhin mo. Talagang walang mangyari kasi cover up nga. O tingnan mo, sino ngayon yung pumirma lang mga kababayan natin dito po sa kanyang committee report. So halos walang pumirma kasi nga hindi naman talaga katanggap-tanggap mga kababayan po natin, no? So yung pumirma pala, itong si Kiko, si Bam, si Reza Ontiveros at siya. So apat lang po sila yung pumirma. Pero I think kailangan niya sa committee na pipirma is siyam lang. So kailangan niya pa ang 5 para matuloy, no? At itong partial report niya sa flood control project, ayaw nga ng ng Duterte Black, lalo si Senator Marcolita. Kasi palpak nga, obvious na cover up. Ganito, kung alam naman po ng mga kapwa nating Pilipino, na mga, at itong mga senador, na sinungalingan pala yung report, cover up pala yung context ng report, yung nilalaman ng report na yan, ng committee report na yan, bakit sila pipirma? Di ba? So, kaya ayaw ni Senator Marcolita. Pero yung challenge dito ni Ping Lacson, okay, tuloy natin ang investigation sa Blue Ribbon Committee, pero kailangan ka munang pumirma dito sa partial. Ay, yung pumirma 4 lang. Tingnan natin kung pipirma si Senator Marcolita at kung itutuloy ni Soto, itutuloy nitong si Ping Lacson ang investigation dito sa Marines. Kasi sinasabi nila may mga naka-file na kasi na kaso. So, yun nga, marami naman po yung mga nangyayaring pagdinig. May naka-file na kaso, pero bakit tinutuloy pa rin ang investigation? Kasi, kaya yan, yung mga nandun ang kailangan nilang ebidensya or kailangan nilang depensa doon sa mga kaso na ipinal sa kanila, so pwede naman nila hindi labas yan.
Ano yun, napakatalino po ni Attorney Balikod. Pero hindi nila hindi nila sinasabi. Tayo mga Pilipino naman, alam naman natin na may deliveries talaga, si Ping Lacson na nga ang aminado, eh. When I heard the 805 billion, doon ako nagkaroon ng na-deliver. No? Siyempre, I did my math. Kasi kung Hmm. Sabi nga ni Attorney Balikod, Ping Lacson, yung pera po ay hindi lang galing yan sa flood control project. Totoo naman, halos lahat na ahensya ng gobyerno, di ba? Mayroon silang insertion. Sa DepEd nga, nung DepEd Secretary pa si Vice President Sara, gusto nilang lagyan ng 10 bilyon ang Department of Education para sa mga bagong school buildings. Pero hindi pumayag si VP Sara na sila yung hawak ng pondo, dapat direct sa Department of Education para ma-implement ng maayos yung proyekto at hindi nila dadaan sa kamay ni Martin at sa kamay ni Saldico. Kaya hindi nila itinuloy. Nung malaman nila kumontra si VP Sara at hindi pala nila mauto, ito na, pina-impeach na nila. mag-iimbestiga ka, tingnan mo rin yung reliability. Kasi even in my previous life, pag meron dumating na information, dalawa kagad yung tinitingnan ko. Yung credibility ng source or sources at saka yung credibility ng information itself. Hindi naman natin So, yan po mga kababayan, marami pa rin palusot si Ping Lacson. Bakit hindi na lang imbestigahan? Kung hindi ang credible, kung sinungaling yan, mali yung math computation nila, exaggerated, magkakaalaman yan pagdating ng investigation. Pero dapat ituloy ang investigation at huwag kung ano-anong palusot ang sasabihin. Di po ba, mga kababayan?